Marcos, Kabanata 12. Ang talinghaga tungkol sa mga masasamang magsasaka. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan. Nagpagawa ng pisaan ng ubas at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan. Binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isang pang-alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isang pang-alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang magsasaka. Iyan ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito, at pagkatapos ay itinapon kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon? At ang ubasan ay ipapamahala niya sa iba? Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon. Kahanga-hangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy ni Jesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit, hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao, kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ang pagbabayad ng buwis. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag sa kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Alam ni Jesus na sila'y nagkukunwari lamang. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak." At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." At sila'y labis na namangha sa kanya. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus upang magtanong,
Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, Guro, isinulat po ni Moises para sa atin. Kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak, ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki, ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Mayroon pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit sila'y namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang biyuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya. Sumagot si Jesus, Maling-mali kayo dahil hindi ninyo naunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng buhay. Talagang maling-mali kayo.